Sa isang prison sa Thailand, gumagawa si Lee ng drawing gamit ang pintura mula sa pader na hinaluan niya ng tubig at balahibo ng feather na itinago niya sa loob ng libro, at lihim din siyang gumawa ng peking stamp na inilagay niya sa isang envelope. Habang umiikot ang isang guard para tanungin ang mga preso kung may gusto silang ipadala na sulat pauwi, tinatanggap lamang niya ang mga liham ng may kayang magbigay ng bribe, at pagdating niya sa selda ni Lee ay na-distract siya ng isa pang preso na sadyang nagwala bilang distraction kaya naihulog ni Lee ang envelope sa bag ng guard. Pagkaalis ng guard ay nagpasalamat si Lee sa kapwa preso at inamin nitong sinadya niya ang pag-eskandalo para tulungan siya, ngunit maya-maya ay may dumating na guard upang kunin si Lee at sabihing siya ay extradited na papuntang Hong Kong. Habang nasa convoy kasama si Detective Ho, maingat na inoobserbahan ni Lee ang lahat sa paligid. At pagdating sa police station ay tinalakay ng mga detective ang isang lumang kaso kung saan 2 years ago ay pinatay ang 7 armored truck guards sa isang highway sa Canada. At makalipas ang 4 months ay inatake ang Golden Triangle Merlin Gorilla na nagresulta sa 82 dead at 157 injured. At last year naman ay nagkaroon ng murder arson sa isang printing mill, at kalaunan sa isang hotel ay natagpuang patay ang isang pulis at isang art dealer, at lahat ng krimeng ito ay konektado sa isang international counterfeit syndicate kung saan halos lahat ng miyembro ay patay na at 2 na lamang ang natira, si Lee at ang boss niyang kilala sa codename na Painter na hindi alam ang tunay na identity at lokasyon kaya isang malabong larawan lamang mula sa Canada ang hawak ng pulisya. Hiniling ni Detective Ho kay Lee na magbigay ng impormasyon tungkol kay Painter ngunit natakot siya at umiiyak na nagsabing papatayin siya kapag nagsalita siya, at bigla niyang inilarawan ng isang pagsabog na Iris sa opisina at nagpabagsak ng kisame sa kanila, ngunit paliwanag lamang iyon ni Lee upang ipakita kung gaano kapeligroso si Painter kaya hindi natakot si Ho at lalo pang nagpanik si Lee at nakiusap na ibalik na lang siya sa kulungan. Dinala siya sa isang selda at sinuntok ng isang detective, at kalaunan ay binigyan siya ng pagkain na may sedative kaya nakatulog siya at ginamit ng mga pulis ang pagkakataon upang kumuha ng hair, skin, saliva, at blood samples, at nang magising siya ay ibinalik siya sa opisina ni Ho kung saan ipinaliwanag ng isang detective na tumugma ang samples sa shooting sa hotel kaya kakasuhan siya ng murder, ngunit nagwala si Lee at iginiit na peke ang ebidensya at hindi siya matatakot para magsalita. Sinubukan siyang takutin ni Ho ngunit naantala ito nang ipaalam ng isang officer ang tungkol sa isang importanteng meeting. At sa ibang opisina ay nalaman ni Ho na ang sikat na artist na si Yuan kasama ang kanyang mga abogado ay gustong magpiyansa kay Lee. At sinabi ng mga abogado na mahina ang ebidensya at malinaw na siya ay sinet up ngunit tumanggi pa rin ng pulisya na palayain siya at sa halip ay nag-alok ng deal na kapag napapaniwala ni Yuan si Lee na magsalita tungkol kay Painter ay palalayain nila ito. Kaya sa interrogation room ay ipinaliwanag ni Yuan ang kasunduan kay Lee ngunit pinaalala niya na malalagay sila sa panganib kapag nagsalita siya, samantalang iginiit ni Yuan na gusto niyang mahuli si Painter dahil siya ang pumatay sa kanyang fiancé. Pumayag si Lee na magsalita para matulungan si Yuan kaya umupo siya sa harap ng kamera at nagsimulang magkwento na noong year 1985 ay nakilala niya si Yuan sa Vancouver kung saan pareho silang talented painters na nangangarap magkaroon ng career ngunit walang gustong bumili ng kanilang mga artwork. At pagkalipas ng 10 years ay halos wala na silang pera at naputulan pa sila ng kuryente dahil sa unpaid bills kaya sa sobrang desperado para sa totoong income ay pumunta si Lee sa isang art gallery at nakipagdeal na gagawa siya ng counterfeit paintings. Pag-uwi niya ay narinig niya si Yuan na kausap ang manager nito na pumupuri sa creative art ni Yuan ngunit iniinsulto ang gawa ni Lee at sinasabing panggagaya lamang ito sa ibang artists, subalit tumanggi si Yuan na magpa-represent kung hindi isasama si Lee, at nang gabing iyon ay binuksan ni Lee ang mga ilaw sa bahay at ipinakitang nabayaran na niya ang bill dahil binili raw ng gallery ang lahat ng paintings niya at bilang bahagi ng deal ay magkakaroon si Yuan ng solo show next month. Makalipas ang ilang panahon ay bumisita si Yuan sa workshop ng gallery at nadiskubre na ang bagong trabaho ni Lee ay art forgery at hindi tunay na paglikha, at sinabi niyang minamaliit ni Lee ang sariling talento ngunit ipinaliwanag ni Lee na sumuko na siya sa regular art at mas nakakaramdam siya ng thrill sa paggawa ng forgeries, kaya kahit sinabi ni Yuan na mahal niya siya ay aminado siyang labis siyang nadismaya. Tumagal ng ilang araw ang art show ni Yuan at hindi nagpakita si Lee hanggang sa huling araw kung saan nainis siya nang makita na isinama ni Yuan ang isa sa mga painting niya nang walang pahintulot. At sinabi ni Yuan na may mga collectors na interesado roon ngunit alam ni Lee na lahat ay nabenta maliban sa painting na iyon, at sa sandaling iyon ay dumating ang lalaking kilala bilang painter at kinutya ang painting ni Lee dahil ginagaya lamang nito ang classic art masters kaya nagtawanan ng mga bisita, ngunit binuhusan siya ni Yuan ng inumin at pinalayas.
Sinundan ni Lee si Painter upang mag-sorry ngunit ibinunyag nito na binili niya ang isa sa mga kopya ni Lee at sinadya niyang gumawa ng eksena upang makausap siya ng pribado, at sa isang bar ay ipinaliwanag ni Lee ang kanyang teknik kung paano pinapamukhang luma ang mga gawa habang sinabi naman ni Painter na nasa forging business siya at nais niyang makatrabaho si Lee kaya iniwan niya ang kanyang card. Samantala sa gallery ay nakipagtalo si Yuan sa kanyang manager na galit dahil nasira ang show at hindi nila may deklarang sold out dahil naiwan ang painting ni Lee. At biglang pumasok si Lee at sinunog ang sariling painting. At kinabukasan ay kinontak niya si Painter na tinanggap siya sa team at ibinigay ang unang trabaho na kopyahin ng isang $100 bill. Ngunit natakot si Lee at tumangging gawin ang ganoong delikadong bagay. Kaya nangako si Painter na hindi ito maiuugnay sa kanya at ibinahagi ang sikreto na ang tunay niyang pangalan ay Fok Wang at galing siya sa 3 generations ng counterfeiters sa Hong Kong na walang ni isa ang nakulong at laging sumusunod sa sariling rules, at ang team niya ay distribution lamang ang hawak habang ang buyers ay makapangyarihang tao na nagbibigay proteksyon, ngunit sa kabila ng lahat ay tumanggi pa rin si Lee na sumali. Pag-uwi ni Lee sa bahay ay nadiskubre niyang aalis na si Yuan papuntang USA kaya nagbago ang isip niya at nagpasya siyang sumama kay Fok Ang, at makalipas ang ilang sandali ay nasa eroplano na sila papuntang Thailand habang pinapangakuan siya ni Fok Ang na tutulungan siyang mabawi si Yuan. Ipinaliwanag ni Fok Ang na naglabas ang US government ng bagong design ng dollar bill na mas detalyado at may micro-printed words kaya mas mahirap itong pekain, at sinabi ni Lee na kailangan nila ng mas meticulous na printing plate kaya ipinakilala siya kay plate maker na si Yam, at kumpleto ang team kasama si Administrator Wu at ang magkapatid na sina Sham at Bobby na bahala sa logistics at security. Binanggit ni Wu na kailangan nila ng color shifting ink habang iginiit ni Yam na dapat starch-free paper ang gamitin para malusutan ang counterfeit detector pens dahil nagiging purple ang tinta sa ordinaryong papel ngunit yellow ito sa starch-free paper na gamit sa tunay na bills, at nangako si Fok Ang nahahanap siya ng paraan habang inatasan si Lee na pagtuunan ang watermark na nabubuo mula sa fibers sa pagitan ng papel. Sa Thailand ay nagsettle sila sa isang abandoned workshop kung saan ilang araw pinag-aralan ni Lee ang bawat detalye ng dollar bill mula sa maliliit na letra hanggang sa hibla ng buhok hanggang sa makuha niya ang perpektong resulta. Isang gabi habang nagdi-dinner ay tumingin sila sa isang Chinese painting at nagtayaan kung ito ba ay tunay o peke. Karamihan ay nagsabing peke ngunit iginiit ni Lee na tunay ito at ipinaliwanag ang teknik kung saan hinihiwa ng Chinese artists ang painting sa layers ngunit pareho ang pintura sa bawat bahagi kaya nanalo siya sa pastahan, at sinabi ni Fok Ang na gagamitin nila ang parehong method para sa kanilang bills sa pamamagitan ng pagdiin ng pattern gamit ang iron drum bago tumigas ang papel upang maging watermark ito at ilalagay sa gitna ng 2 layers kasama ang security thread ayon kay Yam. Sa mga sumunod na linggo ay inayos nila ang bawat detalye. Naghahalo ng kulay para makuha ang tamang shade habang ginamit ni Yam ang kanyang kaalaman upang makagawa ng plate na may precision na 1,000th ng 1 mm, at inabot sila ng 2 months at 17 prototypes bago makuha ang perpektong kopya. Habang nagtatrabaho ay naging malapit si Lee kay Yam at nagtanong tungkol kay Fok Ang, at kinumpirma ni Yam na walang miyembro ng pamilya ang naaresto kahit pinatay ang ama ni Fok Ang matapos makipagtalo sa ilang Russians tungkol sa pera, at ipinakita rin niya ang larawan ng kanyang mga anak na babae na akala ay nagbebenta lamang siya ng antiques. Problema pa rin ang papel dahil walang mahanap si Wu na pumapasa sa pen test kaya inanunsyo ni Fok Ang na pupunta sila sa Eastern Europe dahil doon ay gumagamit ng starch-free paper sa pag-imprenta ng phone books at hindi ito mahigpit na near-regulate tulad sa USA, at una silang dumaan sa isang auction upang bumili ng industrial printer bago nag-disguise si Fok Ang bilang isang disabled na lalaki at nagkunwaring nagtatrabaho para sa charity na nagpiprint ng educational comic books. Nakipag-usap si Fok Ang sa boss ng isang phone book manufacturing company na noong una ay tumangging magbenta sa kanila, ngunit nagbago ang isip nito nang sabihin ni Lee na para ito sa mga bata sa Africa, kaya hindi nagtagal ay nadala nila ang industrial printer at lahat ng papel sa workshop at sa loob lamang ng ilang minuto ay nakapag-print sila ng napaka-realistic na dollar bill at ang kailangan na lang ay ayusin ang tamang shade ng ink. Makalipas ang ilang panahon ay bumalik si Lee sa Vancouver upang iwan ang susi niya sa mesa at umiwas na makipagkita kay Yuan, at habang pauwi ay tinawag siya ni Fok Ang na duwag at ipinaalala na ang matagumpay na art show ni Yuan ay ipinangalan sa painting na sinunog niya kaya nauwi ito sa matinding argumento hanggang sa ihinto ni Fok Ang ang sasakyan at sigawan si Lee na ang pagsuko kay Yuan ay pagsuko rin sa sarili. Bigla na lamang bumaba si Fok Ang, nagsuot ng mask at humugat ng baril,
At sa upuan ay nakita ni Lee ang bulletproof vest at isa pang baril habang may armored car sa gitna ng kalsada at nagpaputok ang isang guard nang makita sila kaya nagpanik si Lee at sinuot ang vest habang gumanti ng putok si Fakang at napatay ang isang guard ngunit kinailangan pa ng isa nilang tauhan na barilin mula sa malayo ang iba at pinaputokan din ang mga gulong ng armored car. Dumating ang iba pang miyembro ng team at sama-sama nilang tinalo ang mga security employee. Itinali ang mga ito at binuksan ng armored car upang nakawin ng ilang lata ng ink. Ngunit may isa pang guard na nagtatago sa likod ng mga lata at natigilan si Lee nang makita ang baril nito kaya itinulak siya ni Fakang palayo at tinamaan ng bala, at sa galit ay paulit-ulit niyang binaril ang guard hanggang mamatay kahit pinipigilan na siya ng mga tauhan, at bago sila umalis ay pinasabog niya ang armored car kasama ang lahat ng empleyado sa loob. Pagbalik sa workshop ay ipinakita ni Lee ang hindi niya pagsang-ayon sa pagpatay para sa negosyo at sinabi niyang aalis siya sa team matapos lamang niyang mahanap ang tamang shade ng ink, at sa galit ay ibinato ni Fakang ang baso sa sahig ngunit sarkastikong sinabi na gawin ni Lee ang gusto niya. Pagkatapos nito ay naglakbay si Fakang sa iba't ibang bansa upang maghatid ng mga malita ng pekeng pera sa malalaking crime lords kaya nagkaroon ng team ng tambak na tunay na pera, habang si Lee naman ay nakakita ng kotse na may eksaktong shade ng green na kailangan nila at kinuha ang pintura na ginagamit ng car factory upang makagawa ng tamang tono na babagay sa kanilang papel kaya hindi na nila kailangang magnakaw muli ng tinta. Isang araw ay dumating sa workshop ang mga tauhan ng isang Thai crime boss na kilala bilang The General at nakipag-inuman si Fakang sa right hand nito kasama ang counterfeit expert na si Xiaoqing na humanga sa kalidad ng artwork ng Bill, at sa sandaling iyon ay naglalakad si Lee sa koridor ngunit nadapa at natapunan ng green paint ang glass door at pagtingala niya ay nagkatitigan sila ni Xiaoqing. Pagkaalis ng mga bisita ay sinigawan ni Fakang si Lee ngunit kumalma rin siya nang mapagtanto niyang naperpekto na nila ang shade ng pintura. At kinabukasan ay sinabi niya kay Lee na bumili siya ng isang resort sa pangalan nito upang makapag-retire ito kasama si Yuan. Naglakbay sila patungo sa isang compound sa gitna ng liblib na lugar upang makipagkita sa The General, at inabot ni Fakang kay Lee ang isang detonator at inutusan siyang itago ito hanggang sa bigyan siya ng signal. Habang nag-iikot sa compound ay kinilabutan si Lee nang makita ang mga guard na walang habas na binabaril ang mga sibilyan, at sinubukan ng general na makipag-deal kay Fakang sa pamamagitan ng pagbanggit na matalik daw siyang kaibigan ng ama nito, ngunit ibinunyag ni Fakang na alam niyang ang general ang umupa sa mga Russians na pumatay sa kanyang ama at sinabi niyang ang tunay niyang pakay ay paghihiganti. Ibinukan niya ang kanyang jacket upang ipakita ang mga explosives at sinabihan si Lee na ihulog ang detonator, at kahit nagatubili si Lee ay napilitan siyang bitawan ito dahil tinututukan sila ng mga guard, at may isang sasakyan ang biglang sumabog malapit sa kanila na sumire sa silid ngunit walang napatay. Tinangka ng general na tumakas kaya binaril siya ni Fakang sa binti, at nang palibutan siya ng mga guard ay nakipaglaban siya at inagaw ang kanilang mga baril upang mapatay ang mga ito, ngunit mas marami pang tauhan ang dumating at nagsimula ang matinding shootout hanggang sa naghagis sila ng grenade at gumulong palabas si Fakang bago ito sumabog. Nagpatuloy siyang pumatay ng ilang guard kahit tinamaan sa balikat at muli pang nasugatan, at dahil dumarami pa ang kalaban ay napilitan siyang magtago sa likod ng mga sako hanggang sa dumating ang kanyang team sakay ng jeep at naghagis ng mga grenade na lalong sumire sa compound. Sa kagubatan ay tinangkang tumakas ni Sham ngunit pinalibutan siya at pinaputukan ng mga sundalo kaya naputol ang kanyang braso at nang mahulog ang grenade mula sa kanyang kamay ay sumabog ito at napatay ang lahat ng guard sa paligid. Sa compound naman ay napansin ni Lee na nasusunog si Xiaoqing kaya tumakbo siya sa loob ng nagliliyab na gusali upang apulahin ang apoy gamit ang kanyang jacket at binuhat siya palabas, habang sina Fakang at ang team ay patuloy na nakikipagbarilan hanggang sa lumitaw ang general sakay ng truck at nagpaputok muli, at itinulak ni Bobby si Fakang upang iligtas siya ngunit siya ang nawalan ng malay. Gumawa si Fakang ng mapanganib na pagtalon upang barilin ang driver ng truck at pinaputokan ang mga gulong kaya bumangga ang sasakyan at tuluyang namatay ang general, at kinuha ni Fakang ang singsing nito at pinayagan si Lee na isama si Xiaoqing sa kanilang pag-alis habang ang huling pagsabog ay tuluyang sumire sa lugar. Pagkatapos nito ay nagtago ang team sa Golden Triangle sa loob ng 1 year, dinala si Xiaoqing sa ospital upang magpagaling at binigyan siya ni Fakang ng fake passport na nakapangalan kay Yuan. Hindi sang-ayon si Lee sa pagbibigay ng fake passport kay Xiaoqing ngunit binaliwala siya ni Fakang, at makalipas ang ilang panahon sa isang art gallery ay binili ni Fakang ang lahat ng paintings ni Yuan at sinabi kay Lee na ipapadala niya ang mga ito sa resort para ma-impress siya, ngunit iginiit ni Lee na hindi matutuwa si Yuan kung malalaman nitong galing sa dirty money ang pinambili. Habang pinagsasabihan niya si Fakang ay dumating ang mga reporters na sinusundan si Yuan at tinatanong siya tungkol sa engagement niya sa kanyang manager kaya nasaktan si Lee at umalis.
Samantala, tinawagan ng Hong Kong Police si Wing Chit, isang counterfeit expert mula sa Canadian Federal Police, upang tulungan si Detective Ho na mahanap ang sindikatong nagpapakalat ng pekeng dollar bills sa buong mundo, at magkasama nilang minanmanan ang antique store ni Yam. Nagkunwari sina Ho at Wing Chit na buyers at nakipag-usap sa iba't ibang brokers hanggang maimbitahan sila sa isang boat party kung saan inaasahang dadalo si Painter, ngunit nadismaya sila nang sina Sham at Bobby lamang ang humarap sa kanila. Nagpanggap si Wing Chit na nainsulto at nang ilabas ng magkapatid ang kanilang mga baril upang subukin siya at inasar si Ho ay agad niya itong ipinagtanggol at tumalon pa sa tubig kasama siya upang patunayang kaya niyang makisabay, kaya naniwala ang magkapatid na mapagkakatiwalaan siya at maya-maya ay lumapit si Wu sa isa pang bangka at naghagis ng bag na may phone at sinabihang maghintay ng tawag. Kasabay nito sa isang yacht ay nakipagtalo si Fak Ang kay Lee nang malaman niyang balak nitong umalis kasama si Xiaoqing nang walang pahintulot, at galit na hinawakan siya ni Fak Ang na tila sasaktan ngunit naputol ito nang sabihing handa na ang mga bagong kliyente na nirekomenda ng isang antique client ni Yam kaya naalala ni Fak Ang si Wing Chit na nakita niya sa labas ng tindahan. Agad bumalik ang team sa workshop at nalaman ni Yam na may nag-set up sa kanya kaya nagmakaawa siya ngunit binaril pa rin siya ni Fak Ang, at nang magpanik si Lee ay tinangka rin siyang barilin ngunit naaga niya ang baril kaya pamalya ang putok at sinuntok na lamang siya ni Fak Ang bago nila sinunog ang workshop upang burahin ang ebidensya. Sa lungsod ay nilagyan ni Ho ng trackers ang relo at phone ni Wing Chit bago ito makipagkita kay Painter nang hindi alam na ng grupo na pulis sila, at pag-alis niya ay napansin ni Ho ang lighter nito na may note na nag-aanyaya sa kanya. Sa isang hotel ay nakipagkita si Wing Chit sa team at sinubukan ni Fak Ang na ibenta sa kanya ang printing plate sa halip na ang forged bills dahil magre-retire na raw siya, ngunit nang tumanggi si Wing Chit ay inutusan niya si Lee na patayin ito at dahil nagatubili si Lee ay sinunggaban siya ni Wing Chit upang maaga ang baril ngunit binaril siya ni Fak Ang at napatay. Galit na galit si Fak Ang dahil duwag pa rin si Lee kaya kinaladkad niya ito sa bedroom at ipinakita na bihag niya si Yuan at ang fiancé nito na parehong nakagapos at nakapiring, at inutusan si Lee na barilin ang manager ngunit sa halip ay itinutok ni Lee ang baril kay Fak Ang. Alam ni Fak Ang na hindi siya kayang barilin ni Lee kaya siya na mismo ang pumatay sa manager, dahilan para tumakbo si Lee upang iligtas si Yuan habang ang buong team ay nagpaputok at nagkubli ang dalawa, at biglang sumulpot si Xiaoqing at sinaksak si Wu mula sa likod kaya napaputok ito at bumagsak ang chandelier sa mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril ni Wu at pinatay ang magkapatid habang nakapagtago si Fak Ang sa likod ng pinto. Nang alukin ni Fak Ang si Lee ng kalayaan kapalit ng pagsuko ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lee at paulit-ulit siyang binaril sa dibdib, ngunit dahil delikado pa ang sitwasyon ay kinumbinsi siya ni Xiaoqing na umalis muna sila. Nagtago sila sa resort at sa balita ay nalaman nilang hindi nakita ng pulis ang bangkay ni Fak Ang at pati ang buong pamilya ni Yam ay pinatay, at isang araw ay sinabi ni Lee kay Xiaoqing na aalis siya dahil magkakaroon ng memorial si Yuan para sa fiancé nito at natatakot siyang doon umatake si Fak Ang. Sa lungsod ay nagtangka siyang magbayad sa kafe gamit ang forged money ngunit agad siyang pinalibutan at binugbog ng mga pulis, at habang isinasakay siya sa police van ay nakita niya si Fak Ang na may hawak na flyer ng art show ni Yuan. Sa kasalukuyan ay tinapos ni Lee ang kanyang kwento at tinulungan pa ang pulis sa paggawa ng sketches ni Xiaoqing at Fak Ang kaya binigyan siya ni Ho ng bail ngunit kailangan niyang manatili sa lungsod at mag-report araw-araw, at nang gabing iyon sa hotel ay humingi siya ng tawad kay Yuan at naging malapit silang muli. Samantala ay nagulat si Ho nang may lalaking naka-police uniform na kamukha ni Fak Ang pumasok sa station at nang ipahuli niya ito ay napatunayang totoong pulis at walang kinalaman sa kaso. Kaya napagtanto nilang ginamit ni Lee ang mukha ng isang pulis na nakita niya noon upang gumawa ng pekeng kwento at wala talagang Fak Ang dahil si Lee mismo ang tunay na painter. Ang babaeng tumulong sa kanya ay hindi ang totoong Yuan kundi si Xiaoqing na pinaopera niya upang magmukhang kamukha ng dati niyang minamahal matapos niyang dalhin ito sa ospital dahil sa paso, at ang sulat ni Lee ay para talaga kay Xiaoqing na may kasama pang portrait ng orihinal nitong mukha. Si Xiaoqing din ang dumukot kay Yuan at sa fiancé nito dahil nais niyang palitan ng tunay na babae, at si Lee ay nakaligtas sa shootout dahil sa bulletproof vest at siya ang sumaksak kay Wu, at si Xiaoqing ang nakita niya sa kalye bago siya mahuli. Sa huli ay tumakas sina Lee at Xiaoqing sakay ng bangka palabas ng bansa ngunit napagod si Xiaoqing sa pagiging kapalit lamang ni Yuan dahil alam niyang hindi siya mamahalin ni Lee bilang tunay na siya kaya tumawag siya sa pulis at nang mapalibutan sila ay pinasabog niya ang bombang nasa bangka upang mamatay silang dalawa sa harap ng mga awtoridad. Makalipas ang ilang panahon ay natagpuan ni Ho ang tunay na Yuan at ipinaalam na patay na ang pumatay sa fiancé nito,
At nang ipakita ang larawan ni Lee ay ibinunyag ni Yuan na dati lamang itong kapitbahay na may kakaibang obsesyon sa kanya at hindi sila tunay na magkasintahan kaya ang buong kwento ni Lee ay isang malaking kasinungalingan at pumasok siya sa forging business para lamang mapalapit sa kanya. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang recaps.